Si XRP ay isa sa mga pinaka-popular na cryptocurrencies sa kasalukuyan. Sa mga nakalipas na linggo ay lumipad po ang presyo nito ng higit sa 500%. Kaya naman ay hindi na po katakataka kung bakit maraming Pinoy ang nagkaka-interest dito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinag-uusapan ito ngayon ay ang prediction ng isang kilalang trader na si Credible Crypto na ang market cap ng XRP ay maaring umabot sa $1 trillion. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Paano po ito posible at ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy trader or investor ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng market cap at paano po ito ina-apply kay XRP. Ayan. Ang market cap o market capitalization ay ito po ang kabuuang halaga ng isang cryptocurrency na nakabase po sa kasalukuyang presyo nito at kung ilang units ang nasa sirkulasyon. Sa madaling salita, kung ang presyo po ni XRP ay nasa $2.42 at meron po siyang 57 billion na XRP coins na umiikot sa market, ang kasalukuyang market cap po nito ay humigit kumulang nasa $140 billion. Kaya ang sinasabing prediction na kapag tumaas po ang presyo ni XRP sa $24 kada coin, ang kabuang market cap nito ay aabot po ng higit $1 trillion. Ang ganito pong milestone ay hindi po basta-basta at bihira po sa crypto market. Pero ang tanong ay posible ba talaga ito? Ngayon ay bakit po bullish ang mga experts or eksperto kay XRP? Ayon po kay Credible Crypto, si XRP ay mayroong napakalinis na price structure kung titingnan po sa mas malalaking time frames nito. Kung ikaw po ay hindi isang trader, mahalaga pong maintindihan na ang mga panandaliang galaw ng presyo, mga kilala rin bilang noise, ay hindi po masyadong importante. Ang mahalaga ay ang big picture o ang mas malawak na trend ng presyo sa paglipas ng panahon. Sa kasong ito, si XRP po ay nakikita bilang bullish kung saan ay nangangahulugang may potential po itong patuloy na tumaas ang presyo nito sa hinaharap. Dagdag pa rito ay ang prediction po na maaring umabot ang presyo ni XRP sa $24 ay nakabase po ito sa technical analysis ng market. Sinabi rin ni Credible na maaring mangyari ito sa ikalawang quarter ng taong 2025. Sa ngayon, ang kasalukuyang presyo po ni XRP ay nasa $2.42. Kaya ang growth potential nito ay napakalaki. Humigit kumulang 900% po mula sa kasalukuyang presyo. Yan. Ngayon ay ano ang mga bagay na maaari pong magdala kay XRP sa $1 trillion na market cap. Unang-una ay ang regulatory clarity. Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling bullish ang maraming experts kay XRP ay ang positibong kinalabasan ng legal na laban ng Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ng XRP, laban po sa US Securities and Exchange Commission o ang SEC. Kapag nagkaroon po ng mas malinaw na regulasyon tungkol sa paggamit at trading kay XRP, mas maraming institutions at saka individuals ang magkakaroon ng kumpiyansa or confidence na mag-invest dito. Pangalawa ay ang institutional adoption. Sa XRP ay hindi lamang po ginagamit bilang investment, kundi pati na rin sa mga real-world applications tulad po ng cross-border payments. Maraming bangko at financial institutions ang gumagamit ng XRP dahil sa bilis at mababang transaction fees nito. Kung mas marami pong institution ang mag-a-adapt nito, lalaki ang demand at maaari pong tumaas ang presyo. Pangatlo ay ang macro factors. Kapag ang global crypto market ay nakakaranas ng bull run, madalas na sumasabay po ang presyo ng malalaking cryptocurrencies tulad ni XRP. Kung ang market sentiment ay nananatiling positibo, possible talaga ang target na $1 trillion na market cap. Ngayon ay paano naman nito
maapektuhan. Ayan, tayong mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, ang ganito pong balita ay isang malaking opportunity. At masasabi kong meron po tayong tatlong mga bagay rito na maaring makaapekto sa atin. Una ay syempre ang potential profits. Kung ang prediction na ito ay magiging totoo, tayong mga Pinoy investors na maagang bumili ng XRP ay maaari pong magtamasa ng napakalaking kita. Halimbawa ay kung nakabili po tayo kay XRP ngayon sa presyong $2.42 at umabot po ito sa presyong $24, ang ating puhunan ay tataas po ng halos 10 beses. Pangalawa ay ang increased awareness. Ang ganitong malalaking balita ay nagdadala po ng mas maraming tao dito sa mundo ng crypto. Para sa mga baguhan, ito po ay isang pagkakataon para mas matutunan po natin ang tungkol sa cryptocurrency at paano po ito ginagamit bilang investment. At pangatlo ay ang mas malaking kompetisyon. Sa kabilang banda, dahil po sa mataas na interes kay XRP, maaaring tumaas ang kompetisyon sa pagbili ng token, lalo na kapag nagsimulang tumaas ang presyo. Ang mga traders ay kailangan pong maging mas maingat at maagap sa pag-monitor ng market trends. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang prediction na ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano po nagbabago ang pananaw ng mga tao sa cryptocurrency bilang isang viable na asset. Ngunit tulad po ng anumang uri ng investment, mahalagang maging maingat at huwag pong magpadalos-dalos. Tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile. Ibig sabihin, ang presyo ay mabilis pong magbago at hindi laging predictable. Para sa mga Pinoy crypto traders at investors, ang ganitong opportunity ay dapat pong samahan ng maingat na research. Huwag po tayong umasa lamang sa hype. Pag-aralan po natin ng mabuti ang mga fundamentals ni XRP at intindihin ang risk-reward ratio bago mag-invest. Kung tama po ang ating approach, ang crypto tulad ni XRP ay maaari pong maging isang makabuluhang bahagi ng ating financial journey. Sa kabuuan, si XRP ay nasa isang mahalagang yugto ngayon at ang posibilidad na umabot ito ng $1 trillion na market cap ay exciting para sa lahat ng mga crypto enthusiasts. Sa kabila ng mga positibong balita, huwag po nating kalimutan na ang crypto trading ay may kaakibat na risk. Kaya naman, maging edukado, mag-research at gamitin ang tamang strategies para masigurong maging successful po tayo sa ganitong klase ng investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.